Istorya Tagalog Horror Stories. Malapad ang ngiti sa mukha ni Conrado pagkatapos marinig mula sa doktor ang kalagayan ng babaeng si Aliyah. Gulat at katuwaan ang mababaka sa pagmumukha ni Conrado nang mabalingan ang dalaga na ngayon ay nakaupo sa katapat niyang upuan. Nakangiti ang doktora at kinamayan pa sila at sinabing magiging magulang na sila. Binigyan sila ng reseta ng babae. Ayon dito, maselan ang pagbubuntis ni Aliyah, kaya sa kaunting stress lang ay makakaramdam agad ito ng pananakit ng tiyan. Pinayuhan silang huwag bibigyan ng problema ang babae at laging pakainin ng mga masustansyang pagkain. Matapos ng mahabang paliwanag ng doktora, nagpaalam na sila rito at sandaling nagpunta sa botika upang bumili ng bitamina na kailangan inumin ng dalaga. Nang pauwi naman ay lulan pa rin sila ng tricycle na sinakyan nila papunta doon. Walang mapagsidlan ang tuwa ni Conrado habang si Aliyah naman ay tahimik lang na nakatanaw sa mga punong nadaraanan nila. Maagap na nagtanong si Conrado kay Aliyah habang hawak ang kamay ng babae. Tinanong nito kung masakit pa rin ba ang tiyan niya at ayos lang ba siya. Ngumiti naman si Aliyah bago umiling. Nagbuga ito ng malalim na hininga bago hinilig ang ulo sa balikat ni Conrado. Hanggang sa makabalik sila sa Baryo Crisostomo ay nanatiling tahimik ang dalaga. Masayang binati sila ni Tio Gado nang makapasok sila sa bakuran nito. Sinabi ni Tio Gado na sa wakas ay magiging tatay na si Conrado. Tumango naman si Conrado kay Tio Gado at nakangiting nagpapasalamat. Nagtanong si Tio Gado kay Conrado kung sasabihin ba ito sa tatay ni Aliyah at kay Trina. Natigilan si Conrado dahil sa narinig. Sandali silang nagkatinginan ng dalaga bago niya muling binalingan ng tingin si Tio Gado. Sumagot si Conrado na hindi muna siguro ngayon. Nagtaka naman ang lalaki sa sinabi ni Conrado, pero pinili nito ang hindi na magsalita at tumango na lamang. Lalo pa nang makita ang pamumutla ng mukha ni Aliyah. Tila ba masama pa rin ang pakiramdam nito. Pinapasok na sila ni Tio Gado upang makapagpahinga na si Aliyah. Tumango naman si Conrado bago inalalayang maglakad si Aliyah. Hindi naman mapigilang tumawa ni Aliyah at bahagya pang pinalo sa kamay si Conrado. Sinabi ni Aliyah na okay lang siya at medyo na-stress lang kanina dahil kay Martina. Agad siyang kinuhanan ng tubig ni Conrado at ibinigay ang bitamina na kailangan itong inumin. Lumuhod si Conrado sa harap ni Aliyah at mataman siyang tinitigan. Sinabi ni Conrado na hindi siya dapat ma-stress dahil magkakaanak na sila. Sa sinabing iyon ni Conrado ay natigilan siya sandali. Malungkot siyang bumuntong hininga bago sumimangot. Mahina namang nagsalita si Aliyah at sinabi niyang gusto niyang makita ang kanyang daddy. Napalitan naman ng awa ang kasiyahang mababakas sa pagmumukha ni Conrado. Nagbaba ito ng tingin at tumayo bago umupo sa silyang nakaharap sa dalaga. Sinabi ni Aliyah na kung pwede ay makausap niya ang kanyang daddy at sabihin ang magandang balita dito. Napalunok si Conrado habang nakatitig sa nagmamakaawang muka ni Aliyah. Malungkot siyang umiling dito. Naglaho naman ang pag-asa sa mukha ni Aliyah.
wala itong nagawa kundi ang bumuntong hininga. Inasam-asam nitong marinig ang boses ng kanyang ama. Kinuha ni Conrado ang kamay ni Aliyah at sinabing hindi pwede ang gusto nito dahil nasa panganib ang buhay nila, pati na rin ang magiging buhay ng kanilang anak. Isang lunok ang ginawa ni Aliyah. Mabilis niyang pinahid ang ilang luhang tumakas mula sa kanyang mata. Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti kay Conrado. Sumagot naman si Aliyah na okay lang. Nakangiting tinungo ni Conrado ang bahay ni Tio Gado at agad na kumatok sa pinto nito. Ilang beses pa siyang kumatok, pero nang wala pa rin ang lalaki ay nagdesisyon na siyang pumasok sa loob. Agad na bumungad sa kanya ang maliit na mesa sa kusina kung saan naroon ang puting bowl na binigay kanina ni Martina. Napansin niya ang 2 kalamansi sa tabi ng bowl. Nilapitan niya ito at bahagyang kumunot ang noo nang makitang hindi man lang kinain ni Tio Gado ang adobo. Mabilis namang nag-angat ng mukha si Conrado nang lumabas mula sa maliit nitong banyo si Tio Gado. Tinanong naman ni Tio Gado si Conrado kung may problema ba kay Aliyah at kung sumasakit ba ulit ang tiyan nito. Sunod-sunod itong nagtanong kay Conrado, halata ang pag-aalala sa sariling boses. Ngumiti si Conrado bago umiling at sumagot ng hindi tiyo at natutulog na raw si Aliyah ngayon. Tumango naman si Tio Gado. Lumapit ito sa mesa at niligpit ang mga kalamansi at adobo. Tinanong naman ni Tio Gado kung bakit naparito si Conrado. Umupo sila sa upuang magkaharap. Bago nagsalita ay malapad muna siyang ngumiti sa lalaki bago humugot ng malalim na hangin. Sinabi ni Conrado na gusto sana niyang pakasalan si Aliyah. Pakiramdam niya ay halos hindi siya makahinga habang sinasabi iyon. Laking tuwa naman ng matanda dahil sa kanyang balita. Agad itong tumayo at kinamayan si Conrado. Sinabi ni Tio Gado na sa wakas ay ikakasal na rin ang binata nila. Natatawa pa nitong sabi. Muli itong bumalik sa kinauupuan. Malapad pa rin ang ngiti sa mga labi at tinanong naman ni Tio Gado kung kailan nila planong magpakasal. Napakamot naman sa sariling batok si Conrado at sinabing sa madaling panahon na o baka sa susunod na linggo lang. Napatanong naman si Tio Gado na bakit parang nagmamadali sila. Ngumiti naman siya sa tanong ni Tio Gado at sinabing gusto nilang makasal bago pa lumaki ang tiyan ni Aliyah dahil ayaw niyang may masabing masama ang ibang tao. Tumango-tango naman si Tio Gado. Tinaas baba nito ang hintuturong nakaturo sa kanya habang nakangiti. Sinabi ni Tio Gado na tama ito at nagtanong naman siya kung saan naman sila ikakasal, sa sentro ba o sa Barrio Crisostomo na lang. Tumango naman si Conrado at ngumiti at sumagot na mas gusto niya ditong ikasal sa may lumang simbahan sa may labas lang ng Barrio Crisostomo. Sandaling natigilan ang lalaki nang marinig ang sinabi nito. Kapag kuway, sumilay ang isang maliit na ngiti sa mga labi nito. Sinabi ni Tio Gado na doon sila ikinasal ng kanyang asawa noon. Sabi nito at tila nagbabalik diwa sa nakaraan. Pero makaraan ang ilang segundo ay napakunot ang noo. Sinabi rin niya na abandonado na ang simbahang iyon. Wala na daw pari ang naglalagi roon. Sumagot naman si Conrado na yun daw ang dahilan kung bakit gusto niyang ikasal doon. Gusto sana niyang magpatulong sa kanyang Tio Gado kung may kilala ba itong pari na pwedeng magkasal sa kanila sa lumang simbahan. Sandaling tumigil si Tio Gado. Tumayo ito at nagpalakad-lakad sa harap ni Conrado. Sinabi nito na mayroon siyang isang kilala pero nasa sentro na iyon. Sinabi rin niya na huwag mag-alala si Conrado dahil kakausapin niya iyon.
Malapad nang ngumiti si Conrado at nagpasalamat sa kanyang tiyo. Ang totoo ay hindi pa alam ni Aliyah ang binabalak niya. Gusto niyang supresahin ito kung kailan maayos na ang lahat. Malamig na ang simoy ng hangin. Malalim na rin ang gabi. Nakaupo si Anjo sa labas ng kanilang bahay habang nakatingin sa malayo. Halos mag-iisang buwan na simula nang mawala ang matalik niyang kaibigan na si Carlos. Mag-iisang buwan na rin ang lumipas simula nang matagpuan si Soliman sa gubat. May malala itong tama sa kanang muka at hindi na rin ito maigalaw ang ibabang parte ng katawan. Hindi na rin ito makapagsalita. Nagbuga siya ng malalim na hangin. Kung mayroon mang magandang nangyari sa kanila, iyon ay tumigil na sa pambibiktima ang halimaw na gumagala sa kanilang baryo. Kung patay na ito o baka lumayo na ay hindi niya alam. Napangiti si Anjo nang makitang dumaan ang babaeng nagngangalang si Gia at tinanong niya si Anjo kung bakit parang ang lalim ng iniisip nito. Malaki na ang umbok nito sa tiyan. Ang dinig nila'y mag-aapat na buwan na itong buntis. Tinanguan lamang ni Anjo ang babae. Kababata niya ito at nag-aral sa Manila. Nang bumalik ito ay buntis na sa lalaking ayaw naman itong pangalanan. Pinagmasdan niya itong maglakad hanggang sa marating ang sarili nitong bahay at tuluyan nang pumasok sa loob. Sa palagay niya ay galing ito sa isang kaibigan. Napapansin niyang ginagabi na ang babae sa pakikipag-usap sa kaibigan nito. Mabuti na lang dahil wala na ang halimaw na gumagala. Kung nagkataon na narito pa ito ay baka natulad lang ito kay Romana. Ilang oras pa ang itinagal niya sa labas ng bahay bago nakaramdam ng antok. Tumayo na siya upang pumasok sa loob ng bahay nila. Pero agad rin siyang natigilan dahil sa malakas na nakakakilabot na sigaw sa tabi ng kanilang bahay. Soliman, bigkas ng hiyaw mula sa kanilang kapitbahay. Mabilis siyang lumabas ng kanilang bakuran at tumakbo papunta sa katabing bahay. Malakas siyang kumatok at may ilang minuto lang bago tuluyang binuksan ni Aling Pering ang bahay nito. Ito ang landlady ng kaibigan niya. Natataranta na si Aling Pering dahil sa nangyayari kay Soliman. Kulang na lang ay liparin niya ang hagdan papunta sa silid ni Soliman. Ngunit nang makarinig ng isang malakas na paglundag sa bubong ng kalapitbahay, mabilis siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nakarinig siya ng sunod-sunod na ingay mula sa mga tao sa labas ng bahay. Ang iba sa mga ito ay papunta na sa kinaroroonan nila upang sumaklolo. Ang iba naman ay nanatili sa labas at tila nagkakagulo. Napapalunok siyang lumapit sa pinto ng kwarto ni Soliman. Hinawakan niya ang siradura ng pinto nito at pinihit iyon upang mabuksan. Agad siyang pumasok sa loob at natigilan sa bumungad sa kanya. Tila huminto sa pagtibok ang kanyang puso habang bakas ang hilakbot sa kanyang muka. Nagsimulang mamasa ang gilid ng kanyang mga mata habang nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Narinig niya ang mabibilis na hakbang ng mga tao. Paakyat na ang mga ito sa silid ng kaibigan niya. Nang makapasok ay natigilan din ang mga tao. Ang iba ay hindi na makapagsalita, habang ang iba naman ay hindi na napigilan at naduwal sa mismong nakita. Nakadilat ang mga mata ni Soliman. Nakaawang ang bibig nito at butas ang bituka. Nakalabas na rin ang mga laman loob nito at nakakalat sa kamang kinahihigaan. Takot at pangamba ang naramdaman ng buong baryo Crisostomo sa masilimuot na pangyayari noong nagdaang gabi. Ilan sa mga tao ay nagdadalamhati sa isa na namang pagkawala ng isang kaibigan. Ngunit karamihan sa kanila
ay binabalot ng takot sa lagim na nagbabalik sa kanilang baryo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Conrado matapos marinig ang masamang balita mula kay Tio Gado. Umiling-iling ang lalaki habang ikinukwento nito ang kagimbal-gimbal na senaryong bumungad kay Anjo at sa iba pa nilang mga kapitbahay. Sinabi ni Tio Gado na hindi nawawala ang mga laman loob ni Soliman. Nagtataka man at hindi niya masyadong naintindihan ang ibig ipahiwatig ni Tio Gado. Umihip ang malakas na hangin. Langhap nila ang pinaghalong amoy ng alikabok at halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Nilingon siya ni Tio Gado at matama na tinitigan. Sinabi nito na sa tuwing may binibiktima ang manananggal, kinukuha nito ang mga laman loob ng biktima nila para kainin. Pero katakataka, ni isang laman loob ni Soliman ay walang nawawala. Ikinalat lang ng halimaw ang laman loob nito sa kamang kinahihigaan ng kawawang binata. Natigilan si Conrado at bahagyang napaisip. Naglakbay ang mga mata niya sa daan kung saan maraming tao ang naglalakad. Marahil ay nakikiramay na ang mga ito kay Soliman. Sa palagay ni Tio Gado ay ayaw siyang kainin ng manananggal. Ang gusto nito ay ang gumanti. Natigilan siya at muling binalingan ng tingin ng lalaki. Seryoso itong nakatitig sa kawalan. Nagbuga siya ng hangin at nilingon ang bahay ni Nadia kung nasaan ngayon si Aliyah. Nakasarado ang tindahan ng babae dahil hindi nito kinaya ang nabalitaan. Siya man, hindi rin mapanatag kung sakaling siya ang nasa sitwasyon ng babae. Naging maayos lang naman ito matapos malaman na patay na ang halimaw na may gawa sa pagkamatay ng kapatid nito. Pero ngayon ay biglang nalaman ng lahat na hindi pa rin palaligtas ang mga tao sa Baryo Crisostomo. Nagpaalam si Tio Gado kay Conrado at sinabing meron lang siyang pupuntahan. Hinatid niya ng tingin si Tio Gado hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ipinasok niya ang mga kamay sa bulsa at muling tinitigan ang bahay ni Nadia. Nagdesisyon siyang pumunta sila sa Baryo Crisostomo upang takasan ang panganib sa Maynila. Pero hindi niya alam na mas malala pa pala ang nag-aabang na panganib sa kanila sa naturang baryo. Bumuntong hininga si Conrado at pumasok na sa loob ng kubo. Balak niya sanang magluto muna ng kanilang tanghalian bago pumunta kina Anjo at makiramay. Ngunit sa pagpasok niya sa loob ay bigla siyang natigilan sa nakita. Tila naglalambing na sinabi ng isang babae ang salitang, "Namiss mo ba ako?" Matamis pa itong ngumiti sa kanya at ito ay si Maria.